Lucas POV. Matapos makalabas ng restaurant ay kaagad na hinanap ng kanyang mga mata si Aya. Kaagad naman niya ito napansin na tila may kausap sa phone habang nakatalikod sa gawin niya. Alam niya na hindi siya nito mapapansin kaya nanatili lamang siya doon na nakatitig sa babae habang abala ito sa pakikipag-usap sa phone na tila nagtatalo pa. Hindi niya ugaling makiusyoso kaya hinayaan na lamang niya ito't nanatiling tahimik sa likuran. Maya-maya, sinubukan niya itong kausapin matapos na makitang ibinabana nitong phone at tila problemadong hinihilot ang sentido. Tila naman hindi ito nagustuhan ang naging paglapit niya kaya sininghalan pa siya. Naamis na napatitig siya sa babae. Aaminin niya na cute at hindi ito nakakasawang titigan kahit pa nga pulang-pula na ang buong mukha nito sa inis sa kanya. Matapos ang kanilang sandaling pagtatalo tungkol sa pagbawi nito sa baril nito ay mabilis itong humakbang patawid sa kabilang side ng kalsada para makalayo sa kanya. Subalit kaagad niya napansin ang sasakyang mabilis na paparating at alam niya si Ayang tutumbukin nito. Mabilis na sinundan niya ito tamang-tama naman na bago pa man mahagip ng sasakyan, ang katawan ng dalaga ay nahablot na niya ang braso nito at nahila pabalik sa kanya. Dahilan para mapasubsob ito sa kanyang dibdib. Langhap na langhap niyang natural na amoy nito at ang mabining halimuyak na gamit nitong pabango na sumusuot sa kanyang pang-amoy. Hindi tuloy niya naaalis ang kanyang braso na kapulupot sa bewang nito. Sa halip ay mas lalo pa niya itong hinapit papalapit sa kanyang katawan. Ramdam niyang paninigas ng katawan nito. Marahil ay nagulat din ito sa ginawa niyang paghila kaya nawalan ito ng balanse at napasubsob. Pakiramdam niya ay humihigpit ang kanyang paghinga habang patuloy na magkadikit ang kanilang mga katawan. Dama nila parehong singaw ng init ng kanilang mga katawan. Ganon din ang malakas at mabilis na kabog ng kanilang mga dibdib. Pareho silang naging speechless sandali. Nagangat ng kanyang mukha si Aya, dahilan para magsalubong ang mga titig nila sa isa't isa, habang nanatili pa rin nakayapos sa mga braso ni Lucas sa babae. Tumikim muna at sandaling napalunok ng laway si Lucas bago nakuhang formal na nagsalita. "Be careful, lady. You almost got hit by that car." Sandaling natauhan si Aya, hindi niya napigil na pagtuunan ng tingin ang mapupula at manipis nitong mga labi. Ganon din ang pagtaas pa ba ng Adam's apple nito. Dama rin niyang paghigpit ng yapos nito sa kanyang bewa. "Are you just staring at me?" Muling sabi nito. "Wala man lang ba akong thank you dyan? Sa tingin ko mukhang may galit yata sa yung driver na sasakyan na yun para tangkain niyang sagasaan ka. What do you think?" Bigla lamang siyang natauhan na marinig muli ang tinig nito. Salamat." Ani ang itinaas pang kilay upang pagtakpan ng sariling pagkapahiya at mabilis na inayos ang sarili sa kaumirap dito. "I think I should be rewarded. This is not the first time I save you. A dinner would be fine with me." Ani Lucas sabay kindat sa kanya na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Napairap muli si Aliana. "Hindi mo naman sinabi na nagbibilang ka pala. Di sana mas naging maingat ako habang nasa paligid kita para hindi sana ako nagkakaroon ng utang na loob sa'yo." Ani ang nakasimangot at humalikip-kip ng mga braso sa dibdib. Biglang natawa ng malakas si Lucas sa kanya naging tugon. Maya-maya napailing. "Masama ba yung sinasabi ko? I think I deserve that, ha?" Si Aya naman ang napailing at marahas na tapabugan ng hangin. "Okay, para naman maging patas na tayo, we should have dinner tomorrow night. Don't worry," sagot ko. "Mahirap na, baka ibilang mo na naman." Ani niya sabay talikod para magpatuloy muli sa pagtawid. "Hey, don't worry. Pag-iisipan ko pang tungkol sa bagay na yon," pahabol na sabi nito. Nakakailang hakbang na si Aya bago muling pumihit ng paharap kay Lucas nangingiti-ngiti lang sa likuran habang nakasunod ang tingin sa kanya. Biglang tumaas ang kilay ni Aya habang nakatingin kay Lucas. "Are you laughing at me?" "Ha? Of course not. May bigla lang ako naiisip at hindi naman about sa'yo." Anitong sagot sabay kindat muli sa kanya. "Anyway, bring my things with you tomorrow. Kailangan mo pa rin ibalik yun sa akin, okay?" Matari na sabi niya dito. "Oh, I thought you can buy more than that. But anyway, I promise that I will bring it tomorrow. Just don't think not to show up or else I will not give you your things anymore." Banta nito. "Okay." Ani Aya at tuluyan ang tumalikod dito para tunguhin ang sariling tong sasakyan. Nasundan na lamang ng tingin ni Lucas ang dalaga habang papalo yung kotseng sinasakyan nito. Hindi na siya muling bumalik pa sa loob. Bagkus ay tinungo na lamang niyang sariling sasakyan at tumalis. Paglabas niya sa parking area ng restaurant,
Hindi sinasadyang napansin niya ang kotseng muntik na makasagasa kay Aya kanina kung hindi niya ito kagad nahagip. Out of curiosity, nagpasa siyang huminto sa kabilang side upang pagmasdan kung sinong sakay nun. Tinted naman ang salamin ng kotse niya kaya hindi siya mapapansin sa loob habang nagmamasid sa mga ito. Ilang sandali lang pinaghintay niya at nakita niya na lumabas ang driver ng sasakyan na hindi pamilyar sa kanya. Kaagad itong umikot at binuksan ang kabilang side ng pinto sa driver seat. Buhat doon ay lumabas ang isang babae. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin na pamilyar ang babaeng basa sa suot nitong damit. At tama nga nasa isip niya nang humarap ito at makilala niya. Si Ana Celo, ang babaeng kamiting sana niya kanina. Bigla tuloy sumagi sa isip niya kung saan niya ito nakita. Kaya pamilyar ang mukha nito dahil customer ito sa kanyang sariling bar. At una niya nakita ito sa footage na kasama ni Aya ng gabing ang kininyang babae. Nagdududang pinagmasdan pa niya ito. Kung ganoon ay magkaibigan ng dalawa mula pa noon. Pero bakit naman tatangkain itong sagasaan kanina si Aya? Hindi naiwasang bulong niya. Imposible naman na hindi nito kilalang babae kanina. Malamang kung wala siya doon kanina, baka nagtagumpay na ito na masagasaan ng babae. Habang pinagmamasdan niya ito, may biglang lumapit na dalawang lalaking kinausap ito. Napansin pa niya na tila nagtatalong dalawa habang nag-uusap. Mamaya-maya ay padabog itong muling pumasok sa sakyan at mabilis na pinaharurot yun palayo. Hindi rin siya nakatiis at mabilis na sinundan ng papalayong sasakyan. May kakaiba siyang pakiramdam sa babae kaya aalamin niya kung saan ito patungo. Pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate na napapalibutan ng mataas na pader. Malawak ang paligid kaya alam niyang isang mansyon ang nasa loob nun. Sandali siyang nagpark sa hindi kalayuan at naghintay kung lalabas muli ang sasakyan. Napansin niya na may dalawang bantay sa labas ng nagmamasid. Wala pang 20 minuto nang muling lumabas ang sasakyan mula sa mansyon at dumiretso sa isa sa mga kondominium building na pag-aari nila. Matapos makita na pumasok doon sa sasakyan, dumiretso naman siya sa kanyang opisina. Please give me a file of 1 in our commercial building in Makati. Aniya sa kanyang assistant at dumiretso na sa loob ng kanyang opisina. Yes sir, just a minute. Sagot ng assistant at kaagad na hinanap ang hinihingi ng amo. Hindi lang nagtagal at nahawakan ni Lucas ang file. Kaagad niyang chinek kung may pangalan doon si Ana Celo. Kaagad namang may nakita siyang nag-iisang pangalan nito. Subalit napansin niyang hindi itong nagbayad dito. Isang nagngangalang Jamir San Martin ang bumili ng unit na tinitirahan nito. Naging palaisipan tuloy sa kanya kung sinong taong ito at anong kaugnayan nito kay Ana. Sinong may-ari ng mansyon na pinuntahan nito kanina? Dahil sa mga tanong na yon ay nagpasya siyang kilalanin pa ito ng husto. May duda siya na talagang pake nito kaninang masagasaan si Aya sa hindi niya malamang dahilan. Ana's POV. Sobrang pagngingit-ngit ng loob ang kanyang nararamdaman nang magpasyang iwan siya ni Lucas. Hindi pa man sila nagsisimula sa kanilang pag-uusap ay kaagad nito nagpaalam sa kanya. Alam niyang dahilan kung bakit ito nag-aapurang umalis. Hindi lingid sa kanyang ginagawa nitong pasimpleng pagsulyap sa kinaroroon ng table ni na Aya at Mr. Cabral. At alam niyang si Aya ang sinundan nito nang lumabas kaya kaagad nitong tinapos ang pag-uusap nila. Hindi pa man. Kung bakit ba naman sa dinami-dami ng restaurant na naroon ay doon din ito napunta sa lugar kung saan naroon sila ni Lucas. Nagpasya siyang sundan si Lucas nang lumabas ito sa kainan. Hindi nga siya nagkamali ng paglabas niya makita niyang nakatayo sa labas at nag-uusap ang dalawa. Kahit kailan talaga. Para sa kanya'y panira sa araw niya si Aya. Ang mga taong nasa paligid niya palaging naagaw nitong atensyon, kaya talagang mabigat ang loob niya dito. Pakunwari din siya kung makitungo dito. Nagingit-ngit na tinungo niyang parking lot para umuwi. Hindi niya dalang kanyang sariling sasakyan dahil hinatid siya ng tao ng kanyang ina patungo doon para masiguro lamang na makikipagkita nga siya kay Lucas para kumbinsihin nito na makipagsosyo sa bagong negosyong gusto nitong ipasok. Kumbaga, front siya ng kanyang ina. Wala rin namang nakakakilala sa kung sinong kanyang mga magulang dahil ayaw namang itong lumantad sa publiko. Mula na magpakasal ang kanyang ina sa mayaman at kilalang tao, hindi siya nito kailanman ipinakilala bilang anak nito. Palagi siyang ipinapakilala bilang kamag-anak at hindi anak. Hindi tuloy niya masabi kung mahal nga ba siya ng mga magulang kasi kung ituring siya ng mga ibang tao. Mas mahalaga sa mga ito ang yaman at kapangyarihan. Hindi rin niya maramdaman ang pagmamahal ng mga ito sa kanya kaya rebelde rin siya sa mga ito. At para makuha ang pansin ng mga ito ay patuloy siyang gumagawa ng mga bagay hindi gusto ng magulang. Palagi siyang nasasangkot sa mga trouble para lamang pansinin ng mga ito.
Ngunit sa huli ay ang galit pa rin ng mga itong aanihin niya. Pilit siyang kumukuha ng atensyon sa ibang taong hindi niya makuha sa kanyang sariling pamilya. Subalit, maging si Aya na gusto niya sanang ituring na tunay na kaibigan ay inaagaw pa rin ang atensyong dapat ay sa kanya. Kaya naman malayo ang loob niya rito at hanggang sa naisin niyang alisin rin ito sa mundo. Ihahatid ko na ba kayo, senyorita? Tanong ng driver pagpasok niya sa sasakyan. Maya-maya la sandali, aniya. Maya-may tinuro niyang nagmamanehong nakatayong si Aya habang kausap ni Lucas. Nakikita mo bang babae na yan? Nakausap ni Lucas? Aniya. Opo ma'am, bakit po? Gusto kong tiyempohan mo siya mamaya at sagasaan mo. Yung siguradong mamamatay siya ha? Aniya. Naku ma'am, hindi ko po pwedeng gawin yan. Kabilin-bilin na ni madam na wag gumawa ng kahit na anong trouble lalo ka na. Tsak na malalagot ako kapag ginawa ko yun. Katawiran nito. Pues, kapag hindi mo sinunod ang utos ko, sisiguraduhin kong aalisin ka pa rin ni mama at mawawalan ka pa rin ng trabaho. Kaya kung gusto mong hindi kita ipatanggal kay mama sa trabaho mo ngayon, susundin mong iuutos ko. Naintindahan mo ba ako? Masungit niyang sabi. Opo, senyorita. Nahintakutang sagot nito na sinabayan pa ng pagtango. That's good. Nasisiyang sabi niyang napangiti sabay ng bahagyang pagtapik sa balikat nito. Go! Gawin mo na sinasabi ko. Kapag nakita mo siyang tumawid patungo sa kotse niya, gawin mo na. Aniya at saka pumikit at sumandal sa upuan. Maya-maya lang ay narinig niyang pag-angal ng makina ng sasakyan. Kasunod doon yung mabilis na pag-usad nito. Nagmulat siya ng mga mata at mula pa sa malayo ay tanaw na niya ang papatawid na dalagang tinutumbok ng kanilang sasakyan. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo. I'm sure pagkatapos nito, siguradong bali-baling mga buto mong babae ka. Or else kapag medyo sinuwerte pa nga, baka sa sementeryong bagsak mo. Piping bulong niya sa sarili. Goodbye my dear friend Aya. Muli siyang pumikit at pinakiramdaman ng mangyayari. Subalit ang inaasahan niyang pagsayad ng katawan nito sa sasakyan ay hindi nangyari, kaya kaagad siyang napamulagat na marinig ang pagmuna ng driver. Shit! What happened? Aniya na kaagad lumingon sa likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakayapos si Aya kay Lucas at nakasunod ang tingin sa kanila ng lalaki. Hindi ba't sabi kong sagasaan mo yung babae? Galit na bulyaw niya sa driver. Yun naman pong ginawa ko, senyorita. Kaya lang napansin tayo ng lalaki at mabilis na nilapitan ng babae kaya nakaligtas. Katuwiran nito. Ah! Inis niyang sigaw. Bobo! Aniya pa. Napailing na lang at hindi na napaimik ang nagmamaneho. Nagpatuloy na lamang ito sa pagdadrive. Ihinto mo sa tabi! Bulyaw niya. Utos na kaagad naman itong sinunod. Gusto muna niyang kalmahin ang sarili sa nararamdamang inis. Hindi nagtagal at nag-ring naman ang kanyang phone. Ang kanyang inang nasa linya nang tingnan niyang screen ng kanyang phone. Shit! Napamura siya sabay tampal sa kanyang noo. Alam niya na magtatanong ito tungkol sa kanyang lakad na wala namang nangyari. Paniguradong magagalit na naman ito sa kanya kapag nalamang walang magandang balita. Minabuti niyang hindi yung sagutin at deadmahin na lang. Lumabas siya ng sasakyan para lumanghap ng hangin. Ngunit maya-maya lang ay may mga lalaking lumapit sa kanila. Mga tauhan ng kanyang ina. Anong kailangan niyo? Matarin na tanong ni Ana sa mga ito. Hinahabilin po ni Madam na papuntahin kayo sa mansyon ngayon din, senyorita. Sabi ng isa na bahagya pang tumango sa kanya. No, tell her I won't come. But she insisted, senyorita. If you're not, she will freeze all your accounts. What? Did she really say that? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Yes, Madam. Oh shit, that's unfair. Gigil na sabi at nagdadadabog na muling pumasok sa sasakyan. Dalhin mo ako kay mama. Utos niya sa nagmamaneho na kaagad namang tumalima. Sa mansyon, pagpasok pa lang sa entrance door ng mansyon, malakas na boses na kaagad ni Anang pumupuno sa loob. Mama! Lower your voice, Iha. You're shouting, sabi ng pababa sa hagdan ng ginang. What did you say to them? You're going to freeze my account if I don't come here? Gigilat ng lalaking mga mata na tanong niya sa ina. Why? Masama bang makita ka? Ilang buwan ka nang hindi nagpapakita rito. Masama bang kamustahin ko naman ang unika iha ko? And also, may nakaabot na balita sa akin na may muntik kayong masagasaan kanina. Is it really true? Namut lang kanina lang ay namumulang mukha ni Ana sa inis. Who told you? Ang mga alipores mo? It doesn't matter kung sino nagsabi sa akin. Ang gusto kong malaman kung totoo ba ito. No?
Nagkataon na siguro na hindi niya napansin na tumigil yung tatanga-tanga kasi. Aniya sa inis na tinig. It sounds like you didn't want that person. Am I right? How did you know? Kunot noong tanong niya sa ina. Oh, you're my only daughter, Iha. Sa tingin mo ba pababayaan kung inaapi ka? I know Aya Guevara too, a small very tiny businesswoman. Nakikipagkaibigan ka sa kanya, hindi ba? Even you didn't like her? Napabuga siya ng hangin at napaikot sa ering mga mata. Don't worry, Iha. Ako nang bahala sa kanya. You don't need to rush everything. I know that Aya knows Lucas too, right? Hindi natuloy ang meeting mo kay Mr. Montago. Alam mo? Gulat niyang nasabi sa ina. Remember who I am. Walang hindi may tatago sa akin, Iha. Kaya huwag mo nang problemahin pa tungkol sa dalawang yon. Ang isipin mo, mas mapalapit pa kay Lucas. Lahat ng pwedeng option gawin mo. Huwag mo na muna pagtuunan ng pansin ng Aya na yan. Her time will come. But not now. May mas maganda pa akong plano para dyan. Anito nakangisit may kung anong tila naglalaro sa isip. Lumapit ang maid at nagabot ng alak at kupita sa donya. Nagsalin ito at ininom yun. So, hindi ka galit na hindi ko nakuha ngayon ang gusto mo? Takang tanong niya. Why should I? Marami pa namang pagkakataon basta ba masisiguro mo sa akin na makukuha mong deal na yon. Nakasalalay dyan ang malaking perang papasok sa atin. And one more thing, para tuloyin ko rin mapaikot sa palad kong Lucas na yan. Hindi ko rin alam kung bakit may sapusa yatang lalaking yan at hindi malang magapi-gapi. Sa bagay, may panahon din naman siya. Sabay tawa habang pinapaikot ang lamang alak sa kupita. Ilang sandali pa silang nag-usap bago nagpa siyang magpahatid si Ana sa kanyang kondo. Matapos bumalik sa inay kaagad siyang lumabas ng masyon. Anyway, ako nang bahalang magpaset ng another appointment mo kay Lucas. All you have to do is wait and behave. Have more patience, Iha. Hindi ka magtatagumpay kung palagi ka nagmamadali. Got it? Pahabol na sabi ng kanyang ina nang papalabas na siya. Okay, ma. Ani at kumaway pa rito bago tuluyang umalis at dumiretso sa kanyang condo unit. Maya-maya, napansin ko na parang may sumusunod yata sa atin. Ani habang nakatingin sa rearview mirror. Sandaling sumulyap ang driver. Mukhang hindi naman. Anito. Are you sure? Paniniyak niya. Pumasok sa parking ang kotse samantalang dumiretso naman ang sasakyan palayo. See? Mukhang hindi naman tayo sinusundan. Pumasok na po kayo. Okay. Nakahinga ng maluwag na sabi niya at dumiretso na sa elevator. Nagpa siya namang sumunod ang kanyang bantay upang siguruhing nakapasok siya ng ligtas sa sarili niyang unit. Nang makapasok ay kaagad din itong umalis at muling bumalik sa mansyon kung saan ito nagtatrabaho. Pagpasok ni Ana sa kanyang unit, nagulat pa siya sa hindi inaasahang madadatnan doon. Aya's POV. Malalim ng gabi ngunit dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Kanina pa paulit-ulit na bumabalik sa alaala niyang nangyari. Palaisipan pa rin sa kanya kung tama bang sinabi ni Lucas na tila balak talaga siyang sagasaan na sasakyan kanina. Mabuti na lamang at naroon ang lalaki at nasagip pa siya. Pero sa anong dahilan? Marahas siyang napabuntong hininga at napailing sa naisip sa kanyang estado ngayon. Hindi na dapat siya nagtataka kung may mga ganitong pangyayari o baka nga mas malala pa in the future. Pero wag naman sana, bulong niya. Pinilit niyang alisin sa isip ang mga nangyari, ngunit sadyang mailap sa kanya ang antok. Bumangon siya at tinungo ang kusina. Nagtimpla siya ng gatas at ininom yun bago muling umakyat sa kanyang silid. Tinungo niya isang drawer at mula doon inilabas niyang larawan ng kanyang mga magulang at nakagis ng mga magulang. Muli niyang tinignan ang mga yun na puno ng pananabik. Hindi ko alam kung paano pero nararamdaman kong malapit ko ng mahanap ang hustisya para sa inyo ni hindi niyo nakuha noon. Sisikapin kong malaman kung sino mga taong naglayo sa inyo sa akin. Lahat sila, sisiguraduhin kong mananagot. Wala silang puwang para mabuhay at naghari sa mundong ito. At mas lalong hindi sila maaring pamarisan ng iba. Alam kong mahanap ko rin sila sa lalong madaling panahon. Hinihingi ko lang sa inyo na sana samahan niyo ko palagi at bantayan. Kayo na pamilya kong lakas ko. Hindi ko kakayanin na may ibang umaapi sa inyo. Sana patuloy niyo ring ingatan ang mga apo niyo. Kahit malayo ako sa kanila, sana samahan at protektahan niyo sila. Huwag niyong hayaang makita sila ng mga taong yan na walang puso. Hanggat kaya ko, hindi ako titigil na gapihin sila para wala na silang maabusong maliliit na tao. Pangako yan, hindi lang sa inyo kundi para sa mga anak ko. Gusto ko mabuhay sila ng normal na malayo sa magulong mundong meron ako sa ngayon.
Dapat lang na maranasan nilang normal at tahimik na buhay na gayang tinatamasan ng ordinaryong tao. Piping bulong niya habang hawak at nakatitig sa mga larawan. Mula nang makita niyang pulang tattoo na red pentagon, gabi-gabi na siyang hindi matahimik. Hindi pa rin nabubura sa kanyang alaala ang nakaraan. Kaagad na sininip niya mga larawan at muling nahiga sa kanyang kama, bit-bit ang mga ito. Sa lahat ng file na meron sila, wala pa rin siyang nakuhang bagong impormasyon na magsasabing ito ngang mga kriminal. Kahit parang gusto na niyang sumuko sa paghahanap ay patuloy pa rin siya sa paghahanap sa mga ito. Isa lang ang kanyang paniniwala. Habang nakikita niyang tattoo ng mga ito, hindi mabubura sa kanyang isipan na mga ito na ang pumaslang sa mga magulang. Maaring utos sa mga namumuno rito at kailangang makilala niya kung sino ito. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hinayaan niya yung maglandas sa kanyang pisngi. Hindi na niya namalayan nakatulog na pala siya. Habang abala siya sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan, lumapit ang kanyang daddy. Kaya patakbo siyang sumalubong dito. "Dad!" sigaw niya habang tumatakbo palapit rito. "My princess!" Ganting sabi nito at binukan dalawang braso para salubungin siya ng yakap. Ngunit bago pa man makalapit ang batang babae sa ama nito'y bigla na lamang itong naglahos sa kawalan at hindi niya makita. "Dad!" Malakas na sigaw niya habang inikot ang tingin sa paligid. "Dad! Where are you?" Muling ulit niya na nagsimula ng panginira ng luha hanggang sa maupo siya sa gilid ng daan at wala nang dumating na anin ng kanyang ama. "Daddy!" Malakas muli niyang sigaw hanggang sa kung saan makaabot ang tinig niya. Butil-butil na pawis ang naglandas sa noo, mukha at katawan ni Aya. Pagmulat niya ng mga mata, muli naman siyang nanaginip tungkol sa kanyang ama. Napabangon siya at napasubsob sa kanyang palad. Sinipat niyang orasan sa dingding at nakita niyang mag-aalas-tras na ng madaling araw. Tsak na hindi naman siya makakatulog matapos nuwan na. Sandali siyang bumaba sa kusina para uminom ng tubig. Pakiramdam niya tuyong-tuyo ng kanyang lalamunan. Pabalik na sana siya na makaramdam naman siya ng kakaiba sa kanyang paligid. Mabilis at dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Kinuha niya mula sa kanyang drawer ang kanyang baril at mabilis na binuksan ang isang secret door patungo sa kanyang sikretong hideout kapag nasa bahay. Nasa likod yun ng isang malaking painting sa kanyang kwarto. Walang ibang makakapansin nun kung sadyang hindi alam ang bagay na yun. Automatic din na nagbubukas yung gamit ng kanyang palad. Kapag lumapat sa dingding, pinasadya niya yun upang walang ibang makapasok sa loob nito. Kaagad niya pinagmasdan ang lahat ng monitor na CCTV sa kanyang palibot ng bahay. At nakita niya ang mga lalaki naka-overall black with a black mask na mata lang ang nakalabas kaya hindi niya makilala kahit isa man sa kanila. May ingat na nakapasok ang mga ito sa kanyang kwarto. Nakita niya na naghulugog ang mga ito doon na tila may hinahanap. Halos lahat ng kanyang gamit ay sumabog. Gustuin man niyang lumabas ay hindi rin pwede. Bukod sa maraming mga ito, napansin niyang bagong dating na sasakyan. Mula doon ay lumabas ang isang lalaking kaagad niyang zoom ang kanyang monitor para makilala ito. At laking gulat niya nang makitang si Lucas yun. Biglang kumunot ang kanyang noo sa naisip. Anong ginagawa niya rito sa ganito kaagang oras? At bakit naritong mga lalaking ito habang nariyan din siya? Hindi kaya siyang boss ng mga lalaking to? Piping tanong niya sa sarili. Bago pa man makapag-isip ng kung ano, nakita na lamang niya itong lumapit sa 2 taong bantay at ginapi ang mga ito. Walang gamit na kahit anong pangtago sa kanyang muka na pumasok ito sa kanyang bahay at inisa-isang mga taong namasok sa kanya. Hindi man sinasadya, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti habang lihim na pinapanood ang mga kilos nito sa monitor. Halatang bihasa ito sa pakikipaglaban at mahusay sa iba't ibang estilo ng martial arts. Nakita niyang palapit nito sa kanyang silid at napansin niyang pagkataranta ng 4 na mga nasa loob ng silid. At dahil soundproof ang kanyang kinalalagyan, ay wala siyang kahit na anong ingay na maririnig mula doon. Tanging ang mga kilos lang ng mga ito ang makikita niya. Humarang ang 3 kay Lucas habang isa naman ay mabilis na tumalilis gamit ang lubid at dumaan sa bintana kaya nakatakas ito. Subalit sa labas ay may isang sasakyan pa na muling dumating at nagulat siya nang makilalang mukha nito kung sino. Hindi nito hinayaang makaalis ang taong nakatakas. Lumapit ito sa kotseng sinakyan kanina ni Lucas matapos ay muling bumalik sa sariling sasakyan nito at sumakay. Biglang kumunot ang kanyang noo sa ginawa nito. Matapos makita ni Lucas na patay ng mga kalabang na masok sa kanyang bahay ay may tinawagan naman ito. Sandaling umikot ang mga mata nito sa silid niya. Lumapit din ito sa mga larawang nakakalat sa kanyang kama at tinitigan yun. Maya-maya lang ay lumabas ito saka pa lamang pumasok sa kanyang bahay. Ang lalaking nakita niya kanina
na bumalik sa kotse nito at maingat na pumasok sa kanyang bahay.